Guys, pumunta ulit ako ng dentist. Sana guys, matagal na yung teeth ko. Bakit daw? Saka na kasi yung to eh. Yung kabila hindi. Guys, sa dentist na yung bago kong doktor. Ang bagong doktor ko guys sa SM. Guys, ayoko na kuporma ako. Guys, hindi pwede kayo man-chocolate ng chocolate. Ako lang pwede. Baka sumakit yung teeth nyo. Samahan nyo nga ulit kami pumunta ng dentist dahil nga ipapacheck ko nga po ulit ang ngipin ni Liam. This time nga, ibang dentista ang pupuntahan namin dahil nga magpapa-third opinion kami kung bakit malalaman nyo na nga lang mamaya. Mahabang kwento nga at lahat nga ng mga tanong ninyo katulad ng bakit hindi pa binubunutan si Liam. Umpisahan na nga natin i-share sa inyo kung bakit nga ba. This time nga, dito na nga namin ipapacheck up na dentist si Liam dito nga sa SM Calamba. Kaya nga, lumipat ulit kami ng dentist dahil nga magpapa-third opinion kami. Base sa lahat na napuntahan namin na dentista, ang lagi nga nilang sinasabi, since bata pa nga lang si Liam, ay mahirap daw talaga bunutan ang ganitong edad. Usually nga daw, yung mga ganitong kabata pa kapag bubunutan ay nagwawala nga daw. Kaya naman, ang usually na sinasuggest nila ay magandang bunutan si Liam kapag katulog. Siyempre, kami ni Daddy C gusto namin makasure kaya naman nagpa-third opinion nga kami. At dito nga kami pumunta sa SM Calamba. Nirecommend nga sa amin ito ng mami tita ni Liam, kaya naman agad-agad ay nagpa-schedule kami via phone. Maaga nga kaming nakarating dito, kaya naman yung ibang requirements na gagamitin ni Liam para sa kanyang enrollment ay dito na nga lang namin kinuha sa SM. April 21 na nga yung enrollment Liam, kaya naman dito na nga kami kumuha ng PSA sa SM. 1 week nga daw bago makuha itong PSA, kaya naman pumunta na nga kami dito sa clinic. At dahil nga maaga kaming nakarating ay wala pa nga yung dentista. At eto na nga yung mga ganap habang kami ay nag-aantay. Guys, nandito ako sa dentist. Guys, hello, nandito ako sa dentist. Kasama ko sila mami and daddy. Eto, susuko ko sa inyo. Nandito ako sa dentist ng laruan. Ayan. Papagkita ko sa inyo lahat guys. Kung maririnig nyo nga, tawa kami ng tawa ni Daddy C. Paano itong si Liam ay nagbablog dito sa loob ng clinic. Ayan o. Ayan guys, so nasa 2.5 na ako na SM. Guys, ito o. Nasa 2.5 na ako na SM. Ayun ang mga kotse o. Ay sila o. Garap pa o. O diba, talaga namang karir na karir ang pagbablog. Guys, niwe-wait ko lang si dentist. Dentist ng laruan. Ano na yung dentist natin? Init eh. Hingan pa nun na yung dentist. Nakakatipid ka na sila. Gutom na agad yan, no? Hungry na yan. Drinks oh. Drinks natin. Thirsty na baby ko, thirsty. Gusto na ng drinks. O, ito na. Okay na. Ayun na. Hinakulong na uhaw. Bakit? Guys, ate yung dentist. Pupunta ako sa Tumika, guys. Uy, kasi ito ay na ako. Pordo kasi 4 years old na siya, ha? Ano yun? At dahil nga nag-request itong si Liam ng drinks, alam niyo naman ay hindi matitiis ito ni Daddy C. Sila na nga lang mag-ama yung bumili at ako naman nag-antay na nga lang ako dumating ang dentista. Sakto nga ang pagbalik nitong mag-ama dahil nga nandito na nga ang dentist na iniintay namin at pinapil up na nga kami ng form nitong sekretary. Habang nagpipil up ako, syempre ito naman si Liam ay ine-enjoy ang kanyang biniling drinks. Kung si Liam ine-enjoy na ang kanyang biniling drinks, ito naman si Daddy C ay bumalik doon sa binilihan nila dahil nga walang binili sa kanyang straw. At miya nga lang habang ang ine-enjoy ni Daddy C at ni Liam itong kanilang drinks. Hindi pa man din nakaka 1/4 itong si Liam sa kanyang drinks, tinawag na nga siya ng dentista. Liam, how old are you? 4. Nag-school ka na? Kanino? Wala nang pasok. Mag-i-school ka pa lang na. Mag-school ka pa lang daw. Niloloko mo naman ako eh. Shape yun, ha? Kasi mahilig ka sa candy. Anong kinain mo na huli? Bakit sumakit yung ngipin mo? Anong pa dito? Stand up ka? Harap ka sa Sige nga. Harap ka dito ka. Yan. Akit ka na.
Oh, baka maundog ako din. Wala, huwag mo yan yung ulo mo. Atras mo. Punta ka doon. Yan. Yan. O, hold ka din. O, gitna mo yung paa mo. Dito sa gitna. Yan. O, tingin ka sa akin. Ganyan lang. Basta huwag malipat. Okay? Pag sinabi ni ate na pwede na, tsaka ako ka lang aalis. Ay, ko, hindi na. Hindi na naman siya bubuhati. Huwag mo siya buhati. Smile ka kay ate. Bagat mo to. Open. Open. Forward ka. Very. Thank you, kuya. Umpisahan ko na nga i-share sa inyo kung bakit kami nagpa-third opinion ni Daddy C. In-advise nga agad ni doktora na i-x-ray ang ngipin nito ni Liam. Since meron naman sila dito, kaya naman dito ko na nga lang din pina-x-ray si Liam. Base nga dito sa nakausap namin na dentista, daw siya nakakayanin ni Liam yung normal na bunot lamang tulad sa ating mga matatanda. Since bata nga si Liam, kaya naman sinadjust niya na mag-undergo si Liam ng sedation, which is kailangan ng anesthesiologist para turukan si Liam ng anesthesia. Dalawang klase nga yung anesthesia na yon. Yung isang anesthesia, 2 to 3 hours siyang tulog at doon gagawin yung procedure. Sa cases na to, ang sabi ng dentista ay hindi niya daw ina-advise na ayon ang ibigay na anesthesia kay Liam. Dahil base sa weight ni Liam, posible ay hindi makahinga si Liam. Kung magkano naman ang bayad dito sa anesthesiologist, ito daw ay nagre-range ng 17,000 to 21,000. Ito naman pangalawang anesthesia, yung IM na tinatawag ay ituturok daw ito sa braso. Ang epekto daw nito ay groggy si Liam ng mga 1 oras. At doon nga lahat gagawin yung mga procedure na kailangan gawin sa ngipin ni Liam. At kung magkano naman yung anesthesia na yun, yun naman ay nagre-range ng 7,000 to 10,000. At syempre, bukod pa nga rin yung bayad dun sa mga ngipin na gagawin kay Liam. Bukod nga dyan, kailangan pa nga ni Liam mag-consult sa kanyang pedya. At bukod nga dyan, kailangan namin humingi ng clearance sa kanyang pedya kung kami ay papayag na pa-anesthesiahan si Liam. Hindi nga lang yan, may mga test pa nga nire-request itong dentista na bibigay ko daw sa pedya na kung saan kailangan ni Liam magpa-blood test. At yun nga yung mga CBC at kung ano-ano pa naman. Sa cases nito, pag uwi nga namin ni Daddy C, ay agad nga kami nag-usap ni Daddy C kung ano nga yung magiging plano namin sa ngipin ni Liam. Since nga masyadong risky, ay napagdesisyonan talaga namin ni Daddy C na huwag na nga ipabunot muna yung ngipin ni Liam. Dahil sa cases na to, ay natatakot talaga kami ni Daddy C kung anong magiging epekto ng mga anesthesia kay Liam. Dahil sabi nga ng dentista ay pwede or possible talaga na magsuka-suka si Liam. At the same time, tinanong nga rin namin kung ano magiging epekto kay Liam ng anesthesia after the procedure. Ang sabi nga sa amin ng dentista ay depende daw yun sa katawan ni Liam. Kaya naman para nga makasigurado kami ni Daddy C ay nagdesisyon na nga lang kami ni Daddy C na huwag na nga lang ipabunot ang ngipin ni Liam.